Life update mga ga! Hello everyone! Hi, I'm Lovely. I'm Benj. Dito sa Belly na Bangga Stories. Anyway mga ga, eto, isang taon tayong nawala, no? Grabe, isang taon na pala yun. At tingnan nyo naman ang aming baby boy. Isang taon na po, marunong na maglakad, makulit na, marunong nang magturo. Ayun na nga mga mommy. So isang taon na si Liam, no? Isang taon na, nag-e-enjoy pa rin ako sa pagiging mommy ko talaga. As in, ang saya ko, sa kabila ng pagiging mommy ko, nagagawa ko pa rin magpa-beauty. Char. Pero, mga ga, yun talagang iniisip ko kung ano ba yung mga food na dapat for baby. Nagagawan ko siya ng food. Everyday nagagawan ko pa rin siya, nalulutuan ko pa rin siya. Pero, pasalamat talaga ako na meron akong katuwang, which is yung Cerelac. Kasi yung Cerelac po, mabilis siyang gawin. Parang pagka may kailangan akong work, papakainin ko lang siya ng Cerelac, okay na, busog na yung baby ko. Pero marami din akong tanong, no? Marami akong tanong bilang mommy din ako, kung paano nga ba ma-prevent yung pagkakaroon ng malnutrition. So, yun yung mga tanong ko. And then next, ano nga ba yung food na makakatulong sa kanya? Alam mo yon, yung makatulong sa body niya, sa brain niya. Kaya mga mami, may naisip ako. Atin-atin lang to. Char! Bilang maganda na rin ako ngayon, naisipan natin na pumunta mismo sa mga eksperto. Tatanungin natin yung mga eksperto kung tama ba itong mga ginagawa natin para sa mga anak natin. Dahil kaya nga po sila eksperto, pinag-aralan nila to at silang makakasagot ng tama about it. Kaya mga mommy, mga ga, samahan niyo ko dahil pupunta tayo mismo sa Cerelac at pupunta tayo kay doktora para tanungin about this. About all of this. Kaya mga ga, samahan niyo kami. Let's go! Mga mommy at mga ga, eto na. Eto na yung inaabangan ninyo. Dumiretso na tayo sa eksperto, kaya naman kasama ko na walang iba kundi si Doc Trina. Hi mga mommies at daddies! Hi Miss Lovely! Hello, Doc! Doc, ito na yung first question ko, no? Kailan po ba talaga dapat nagsisimula yung mga babies magbigay ng solid food? At bakit kailangan siyang bigyan yung tamang oras na yun? Alam mo, napakagandang tanong yan. Actually, nagsisimula tayo ng solid food kay baby around 6 months old kasi this time, lumalaki na yung nutritional needs ni baby. And kapag hindi kasi nabigay yung mga nutrients, pwedeng magkaroon siya ng mga gaps sa development at may risk ng malnutrition. At alam mo ba, meron kasi akong datang nabasa, 97%, would you believe, 97% ng Filipino babies, actually, they do not meet their daily nutritional needs. Kaya minsan kahit akala natin, balance na pala yung kinakain nila, kulang pa rin pala yung ibang nutrients. Kasi sabi nila, pwedeng limited yung access nila sa healthy food. O kaya yung mga mommies, hindi rin naman sila talagang very aware kung ano ba yung kailangan ni baby. So, important na maibigay yung tamang pagkain sa tamang panahon para maayos yung paglaki ni baby. Doc, gustong-gusto ko tong question number 2. Kasi kahit ako, tanong ko talaga to, paano ko nga ba, Doc, malalaman kung tama ba yung nutrients na nabibigay ko kay baby? At saka ano nga ba yung mga food na may mga nutrients para sa growing brain and body ni baby Liam? Alam mo, mahalaga kasi yung balance na combination ng mga macro and micronutrients. So, kasama dito yung carbohydrates, proteins, tsaka yung fat. Kasi kailangan yan para sa energy tsaka sa growth ni baby. Para may energy sila habang naglalaro, di ba? Habang nakikipag-enjoy ng mga pagkanta-kanta kasama yung mga parents, di ba? So, syempre, wag din natin kalimutan yung mga nutrients like iron, lalo na para maiwasan yung iron deficiency anemia kasi common yan sa mga bata. And kailangan din ni baby yung mga vitamins, minerals, yung probiotics, tsaka yung DHA. You've probably heard of those things. And para yun sa immunity, sa growth, tsaka sa brain development ni baby naman. And ito, share ko lang, no? Meron kasing tinatawag na minimum acceptable diet. So, ang sinasabi dito, maganda na yung kinakain ni baby at least coming from the 5 out of the 8 food groups, no? So, may mga 8 food groups kasi recommended by UNICEF and WHO. So, itong groups na to would include yung grains, proteins like meat or tofu, yung fruits and vegetables, dairy, eggs, and legumes. So, pag ganito kasi ka-diverse yung diet ni baby, mas mataas yung chance na makukuha niya yung mga essential nutrients na kailangan niya for brain and body development.
Kaya importante talaga na alam natin yung mga ganyan, mga mommies. Kasi ang akala natin na okay na to, hindi pa pala. Doc, share tips naman po tayo. Eto mga mommies, alam kong gustong-gusto nyo itong marinig kung paano nga ba natin mape-prevent yung malnutrition. Yes, alam mo, may mga tips ako, no? Una, we have to start early. So, kailangan simulan natin na maaga yung pagbibigay ng nutritious food sa mga babies. Kailangan masanay kasi si baby na iba-iba yung lasa at yung texture ng pagkain para makatulong sa balanced diet niya. So, it's like habit. Magbibuild tayo ng habit sa kanya na expose siya sa iba-ibang flavors at textures. Ano pa kaya, Doc, yung mga pwede nating tips? Actually, yung susunod, na-mention ko na kanina, kailangan balance and coming from the different food groups. Ang tawag dyan, diet diversity. Maganda kasi kung marami at iba-iba yung pagkain mula sa different food groups na isasama sa meals ni baby araw-araw. So, na-mention ko na yung mga food groups kanina. Yun nga, Doc. Ano nga ba ibig sabihin ng fortified food na yan? Alam mo yung fortified food, so tulad ng mga fortified cereals, nakakatulong kasi yan para mapunan yung mga key nutrients tulad ng iron na pwedeng kulang sa regular diet. So pagdating ng 6 months, nagsisimula na kasing maubos yung natural iron stores ni baby na present nung pinanganak siya. So if for example, you're going to give iron fortified cereals, isa kasi itong way para mapunan yung iron dahil madali itong maibigay sa diet and syempre nagugustuhan din ni baby yung lasa. So tulad ng sinasabi ko, it's all about balance and variety para makaiwas dun sa nutritional gaps and para si baby lumaki siyang malakas, malaki, tsaka listo siya. Actually, Doc, maraming salamat kasi bilang mommies, no, at baguhang mommies ulit, marami dyan na nakaka-relate, talagang gustong-gusto natin na malaman at maintindihan ano nga ba talaga yung food na dapat na binibigay sa babies natin. Doc Trina, maraming salamat sa iyong time. Of course, anytime para sa inyo at para sa mga nanonood, it's always a pleasure na makasama po kayo. Since tapos na tayo mga mommy kay Doktora, punta naman tayo ngayon mismo sa Nestle team para sagutin ang ating mga tanong. Let's go! Eto na nga mga mommies at mga ga. So, kanina na nga ako kung napupunta natin yung mga expert. Ngayon, pupunta tayo sa headquarters ng Nestle! Grabe, I'm so excited malaman ang mga sagot sa mga tanong natin. Kaya naman mga ga, ano pang inaantay natin? Let's go! Eto na mga ga, papasok na tayo sa Nestle. So medyo social yung lugar, kaya dapat mag-social din tayo. Very light. Yan na, wow. Thank you, sir. Ganon. Saan dito, sir? Char lang po. Akit tayo, wow. Nestle po ito, Bo. Wow. Kayo po yung owner? Joke lang. Mukha kayong owner, sir. Hi mga mommies at mga ga! Eto na pinakahihintay ninyo ang ating question and answer portion. So mga mommies, kasama na natin ang pinakahihintay nating lahat. Wow! Si Miss Sophie! Ano nga ba yung pwede mong ma-share sa amin, Miss Sophie? Okay, actually, at 6 months, I'm sure most of the moms excited mag-prepare ng lutong bahay for your kids na masarap at masustansya. Yes. So, I'm sure ginagawa mo din yan as a mom, no? Lovely. Pero alam niyo ba na actually 97% pala of Filipino babies na edad 6 to 11 months are hindi nami-meet yung daily nutritional needs nila with just homemade food alone. So, ibig sabihin, Miss Sophie, yung akala natin na makapagluto tayo ng may gulay, Yeah. may protein, may carbs, okay na. Hindi pa Hindi pala. Exactly. Oh. So, kaya very important na yung food na binibigay kay baby, pino-fortify natin or we make sure na it's nutrient-dense para maiwasan natin yung micronutrient deficiency. So, Yes. yun mga mommies. So, dito actually pumapasok ang Cerelac. Kasi si Cerelac, it's fortified with as many as 20 vitamins and minerals. Tapos, meron din itong DHA. So, DHA is a known brain support nutrients. And aside sa DHA, meron din siyang probiotics na B-lactase. So, it helps naman to strengthen the immune system of the babies. Which is kailangan din natin yung matatanda. So, kung Exactly. kailangan nating matatanda yun, mas kailangan ng mga babies Yung mga natin. chickpea at little bolilits natin. Lalo na Correct. ako, Miss Sophie, gusto ko lang i-share sa'yo na parang
minsan nag-iisip ako, tama ba yung food na binibigay ko sa anak ko? Baka kulang to. Alam mo yun, Yung mga nutrients na binanggit ko kasi kanina, hindi talaga lahat yun kayang makuha from the Filipino diet. Kaya I would say na perfect talaga si Cerelac as a partner or complement sa mga lutong bahay para nga ma-ensure na lahat ng kailangang nutrients ni baby nandun na. So, Kompleto mga siya. mommy, narinig nyo yun, as a partner, pwedeng-pwede po si Cerelac. Pwedeng lagyan ng vegetable, Yes. haluan ng vegetables, Yes. pwede siyang lagyan ng fruits, pwede siyang gawing pancake. So, maraming pwedeng iluto kay Cerelac. Sapat na po ba yung isang bowl sa isang araw, Miss Sophie? Yes. So actually, we recommend 1 to 2 bowls per day. And actually, yung isang bowl of Cerelac, it can already provide 57% of the baby's daily micronutrient needs. And actually, yung 1 serving of Cerelac, it can already cover at least 50% of the baby's daily iron needs. Question number 2. Ito na nga, Miss Sophie, kasi tanong to ng marami, hindi lang ako. Yung Cerelac nga ba, ano po siya, processed or natural? Cerelac is made of natural ingredients. It's made of carefully selected grains. It galing siya sa natural goodness of wheat, rice flour, fruits, and vegetables. And apart from it, we also add extra micronutrients. So, katulad ng Ito na, vitamin C, nilalagay, yes. Iron, vitamin B, just to make it healthier talaga for your babies. Yeah. So, sabi niyo, Miss Sophie, ano siya, natural siya. Kung natural siya, paano po tumatagal yung shelf life niya ng 12 to 14 months? So, lahat ng ingredients ng Cerelac, dumadaan siya sa process na tinatawag namin na drying. So, it's really just taking out the water or moisture from the products para maiwasan yung pag-grow ng bacteria. And ito yung tumutulong para ma-preserve si Cerelac for up to 12 to 14 months. Opo. Kasi sanay na sanay kami rito, lalo na ako, ang ginagawa ko, pag binubuksan ko yung Cerelac, nilalagyan ko na ng sipit, tapos babalik ko ulit sa box. Okay ba yun? Mga mommies, alam ko ganyan din ginagawa ninyo. Wag ako. Okay po ba yun na Well, gawin? actually, yung advice ko sa'yo, Lovely, and to all the moms watching, always read the label for the proper storage and preparation of the product. So, like for Cerelac, I mean, okay lang naman na lagyan mo ng sipit para ma-seal siya, pero very important din na ilagay siya in a tightly closed container para tumagal pa siya ng 30 days after opening the product. Oh, ayan mga mami. So, kailangan na nating mamili ng maraming containers para sa iba't ibang flavor ng ating Cerelac. So, ibig sabihin po, natural po ito. Yes. Tapos, wala din itong mga artificial. Yes, correct. So, gusto ko lang ding i-reiterate, no, going back to the question kanina. So, for Cerelac, we don't really use any preservatives or any artificial coloring. All of it are coming from natural ingredients. Punta na po tayo sa question number 3. Eto na, Miss Sophie, ang ating question number 3, no? Kasi, Miss Sophie, ako, mahilig talaga ako tumingin sa mga labels ng food na pinapakain ko kay baby. Tapos, nakikita ko rito, may total sugars na nakalagay. So, ito po bang total sugars na to, is safe ba tong ipakain kay baby? Actually, I really understand if some parents would feel concerned or worried pag nakakakita sila ng total sugars. Just to explain, si Cerelac kasi, yung carbohydrates niya, it contains just the right amount or baby-friendly amount of total sugars. And when we say total sugars, it's actually a combination of added sugars and intrinsic sugars. So, si added sugars, galing siya sa crystalline sugar, fruit and vegetable concentrates, and hydrolyzed cereals. Natural occurring sugars, so coming from milk, fruits, and vegetables. So mga mami, wag pala kayo talaga dapat parang matakot, no, na makita ninyo na mataas yung total sugar content. Kasi nga, syempre pag natural yung kinakain natin ng mga fruits, meron pa rin siyang sugar Yes. talaga. You might actually ask, kung kailangan ba talaga ng Oo. carbohydrates ng babies? Yes. Actually, super important ang carbohydrates for them kasi ang babies, they need 3 times more energy than adults. Kaya pala yung anak ko na sobrahan ng energy. Yes, Kaya- and carbohydrates is actually one of the important sources of energy. Lalo na when they reach 8 months, yung carbohydrates na yung pinaka-important source nila of energy. Ibig sabihin, Miss Sophie, safe talaga siya sa babies. Yes. So, tungkol sa safety, don't worry because Mm. lahat ng products ng Cerelac ay sumusunod sa Codex guidelines and Wow. local and international regulatory standards.
Yes, and in fact, no, the added sugar, the levels of added sugars in Cerelac, all of those are within or actually way below the threshold or limits. Yes. So may ganun pala mga mami, may mga limit-limit yan. Pero tayo, mas mababa pa dun sa limit, kaya safe na Tama. safe po si Cerelac. Wow! Totoo. And of course, meron din kaming variants without sugar, without added sugar. So we have the homestyle meals na rice, veggies, and rice chicken. So for this one, for moms who prefer no added sugar talaga sa baby food, we have homestyle for 8 months. Yes. And actually, very excited din ako to share this kasi ang paborito ng lahat na with banana and milk flavor, finally. Opo, paborito. Including myself. Yes, paborito din po nating mga mommies na tinitikman-tikman natin. Or Totoo. kaya tayo nag-uubos. Totoo yan. So finally, it will come in a no added sucrose variant and by next year. Next year, magkakaroon na to na No no added sucrose. sucrose. Yes. Oh, spell sucrose, charis lang mga No mami. added sugar. No added sugar, mga mommies. Wow. And I just want to assure moms no, na si Cerelac carefully formulated talaga siya na specific to the needs ng baby, to the essential nutrients na kailangan ng babies for growth and development. Ayun! Kaya naman mga mommies, tuloy ang Cerelac! Talagang yan yung mga questions, Miss Sophie, na talagang, yun talaga yung dahilan bakit ako pumunta rito. Kasi parang, hindi ko alam kung sino yung tamang tanungan eh. Kaya talagang, bakit hindi tayo pumunta sa mga expert? Hindi tayo dumiretso na agad sa Nestle para masagot nila yung mga questions natin. And iyan yung mga tatlong tanong na talagang tanong ng mga mommies yan. I hope mga mommies na nasagot namin or nasagot din yung mga katanungan ko from Nestle at from Doktora Trina. And tuloy, mga mommies ang ating Cerelac. And thank you so much, Thank you. Miss Sophie, sa pagsagot ng lahat ng mga katanungan namin. Miss Sophie, thank you so much. Thank you Maraming salamat dahil ang dami naming information na nasagap and marami kaming mga knowledge na mas naintindihan ngayon. And thank you dahil mas naintindihan ko na rin na kung ano nga ba yung tamang nutrisyon ang papakainin ko kay Baby Liam. Kaya Miss Sophie, bye-bye. Bye! Thank you. Excited na ako uwian si Baby Liam para pakainin ng Cerelac. Maraming Thank you also for salamat. visiting us. Yes, thank you Bye. again. Bye! Mga ga, alam nyo, hindi talaga ako nagkamali ng ipapakain kay Baby Liam. Lalo na ngayon na ang dami-dami kong nalaman about Cerelac. Ang ginawa ko kay Liam ay rice and veggies na home-style meals. Kaya pwede itong hindi nalagyan ng vegetables. Pero ako, mas gusto ko pa rin haluan ng vegetables. Wow. Rumba, rumba. Rumba, rumba. Boom, boom. Rumba, rumba. Let's eat, lovey! Mga mommies, baka pwede nyo naman po i-share sa akin yung mga insights ninyo sa mga napanood ninyo about Cerelac. Kung meron pa kayong mga gustong malaman, pwede nyo po ulit panoorin yung video para alam nyo yung mga sagot sa mga katanungan ninyo. So talagang ang gagawin natin ngayon, haluan natin ng vegetables kasi mas gusto ko kasi talaga na more vegetables yung kinakain ni Baby Liam. Let's go, love! Let's eat! Oh. Yum, yum, yum. Arumba, rumba, 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 rumba. Yum, 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 yum. Ay, yum, 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 yum. Nakita niyo naman mga mamis kung gaano kapaborito ni Baby Liam ang Cerelac. Lalo na ngayon na talagang hindi ako nagkamali na pakainin to sa kanya dahil sa marami akong nalaman na mga facts about Cerelac at kung paano ito nakakatulong sa mga babies natin. Yun lang mga mamis. Thank you so much for watching. Yum, yum! Yes! Kaya mga mami, don't forget to share, to follow, to like our page, and don't forget to comment down below. Thank you mga mommies at mga ga! Bye-bye you! Love, 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 love!